So ayan guys, good morning. Ito yung pangatlong araw ko dito sa Queensland. And babalik na rin ako ng New South Wales. Kasi nagyaya ng bumiyaya yung tropa sa Tolits na bumiyaya na daw kami ng New South Wales. Supposedly bukas pa dapat. And then may dadanan lang kami. Bibili na akong second hand na battery nitong camera. You could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want to stop you. So ayan, nakakakaba magmaneho dito sa city kasi ang daming camera. Di ka sanay, tapos mga stoplight halos karamihan nga may camera, tapos di mo namamalayan. Minsan nag-check kasi ako sa cellphone pag sa ruta, minsan nalilito ako, so sinecheck ko by hand kung tama ba yung direction na inaano ko. Nare-realize ko na lang na meron palang camera. Hindi ko lang alam kung nakukuhanan ako. Although naka-stop naman sa stoplight kagaya nito. Ayun, may mobile police. 10:34. So 8 minutes pa yung biyahe doon sa pupuntahan ko. And then magpupull na rin yung storage nitong GoPro, yung SD card. Although meron naman akong spare, kaso kailangan ko pa siyang ikabit mamaya kapag may pagkakataon. Siguro doon sa bibilhan namin. Bibili ko siguro ng may nakita ko sa Facebook Market malapit dito sa area na battery tapos ibang accessories. Bali nasira yung GoPro niya, Hero 10 Black. So inaano niya, binibenta niya na. So ang gagawin ko naman doon, if ever, bibiling ko siya, pero tatry kong i-apply for camera replacement sa GoPro website. Kasi until January pa yung subscription ko doon. So may isa pa akong beses na pwede mag-apply for camera replacement. So mabibili ko lang ng siguro mga halagang 100 yung camera. Bukod na dun yung kasama accessories. Kumbaga yun na yung magiging halaga ng tawag dito, camera na sira. So magdadagdag na lang ulit ako for camera replacement. And siguro aas natin yung GoPro website na ang replace nila is yung pinaka latest na, which is camera GoPro Hero 13 Black. So ayan guys, nakuha ko na yung binili kong second hand na GoPro with accessories. And then kababayan natin yung napagbilan natin. Graduate visa daw siya dito, may status niya. And Ilocana, taga Ilocos. And hindi na rin namin masyadong inusisa, pero nakapagkwentuhan naman kahit pa paano kasi babiyahe pa kami. So ayan, nihintay ko pa si kaibigang Tolits. Saan bang gasolinahan yung pinuntahan niya? Saan yung pinuntahan mong gasolinahan? Hindi naman kita makita. Lumabas kasi ikaw. Tara. Kasi may bumuntot sa akin sa sasakyan kanina. Akala ko bawal dun sa hinuntuhan kong una. Hindi, dito kakaliwa dito eh. Sige. Nalilito ako sa daan eh. Mauna ka kaya? Bakit? Nalilito ako sa daan eh. Ano? Patayin ko na to ah.
left onto Logan Road, State Route 95, then turn left onto Ridge Street. Take the next left onto Ridge Street. Wala, mahina pa talaga sa city driving. Nalilito ko, naka-Google Map pa ako niyan, ha. Pero mas okay sana yung Waze gamitin. Kaso nga lang, hindi lumalabas yung address na pupuntahan namin. So bali, pupunta muna kami ng boundary ng New South Wales at saka ng Queensland. And after that, pupunta naman kami ng Surfers Paradise sa may Gold In 400 Coast. meters, turn left onto Lewisham Street. In 500 meters, at the roundabout, take the second exit onto River Road. So ayan guys, dito kami sa River Road. Actually hindi ko to alam, lugar na to. Sinusundan lang namin sa Google, kaso minsan ang inaano niya is mali naman. Ba't? Ang gulo. Yan o, Brisbane, Dinmore. Dapat may e-exitan na kami kanina. Kaso yung highlights dun sa dito sa Google Map Exit the is, roundabout onto River Road.
naka-highlights pa, diretso pa rin. Continue for 1.5 kilometers. So yun ang sinundan namin. Pati yung kasama ko, si Tolits, siya yung nauuna nalito rin Nga pala guys, yung tinuloyan namin na bahay doon, Pilipino rin, mag-asawa, mga retired na rito. Turn right onto the National Highway 15 ramp. And yun nga, may pinapaupahan silang maliit na kwarto. Bali 3 kwarto yun. Bakante yung isa. In Doon 500 kami, meters, merge onto National Highway 15. doon ako natulog. Si Paddy Tolits is sa sala. Kasi hindi kami kakasya doon sa sa higaan. Tapos masikip din yung kwarto. And then mababait, mga Ilonggo. There are police reported ahead. Continue on National Highway 15 for 99 kilometers. And then dahil nga may edad na, medyo nakakaramdam na daw ng pananakit ng katawan yung lalaki, lalo kapag malamig. Kaya ngayong darating na winter season, isuwi daw sila ng Pilipinas. So every time na magwi-winter, umuwi sila ng Pilipinas kasi hindi daw talaga kaya ng katawan nung matandang lalaki, si Mang Marlon. Tapos ano pangalan ni ate, nakalimutan ko. So maraming salamat po sa inyo, mapanood nyo man po ito. Pero pagkakalam ko hindi na rin yata masyadong nag-gadget yung mga matatandang mag-asawa. And kay kaibigang Noel, siya yung naging contact namin doon para mapakausapan yung may-ari na kung pwede doon kami mag-stay. Although willing naman kami magbayad, pero sabi nga nila mag-asawa, wag na lang daw. Parang tulong na lang din nila since 2 gabi lang naman kami mag-i-stay. So sabi nga ni ate, tayong mga Pilipino lang din yung magtutulong-tulungan kung kailangan man. Kasi nabanggit din yata ni Noel, yung isang kasama namin na naglibot, na kung hindi kami makakapag-stay doon, sa kotse lang talaga ang plano namin matulog. Kaya bumili pa ako ng bagong sleeping bag. Yun, hindi ko rin nagamit. So ang plano sana, Biyernes ng gabi, Sabado ng gabi, and ngayong Linggo ng gabi is matutulog lang kami sa kotse. Pero itong si kaibigan Tolits, nagaya ng bumiyahe going to New South Wales. Dapat bukas pa kami, Lunes umaga. So yun nga, maraming salamat sa nagpatuloy sa amin, si Manong Marlon at si Ate, nakalimutan ko talaga yung pangalan niya, sorry. Pero ang babait, mga Ilonggo, ang lalambing na mga salita nila, yung punto. So sabi nga nila, kung sa susunod na punta namin dyan, bisita namin, at wala pa rin umuupa doon, pwede rin kami mag-stay pa doon. Pero syempre hindi naman yung pang matagalan, kaya nga lang yung ngayon 2 gabi. And may kasama rin si kaibigang Noel doon, mag-asawa naman, si, nakalimutan ko din yung pangalan. Hindi ako masyado matandaan sa pangalan lalo pag hindi naman madalas na yun nga, ilang araw lang nagkakilala. Tapos hindi rin naman kami masyado nakapag banding nung isa, may asawa nakasama ron. Kasi gaya nga ngayon, umalis kami doon, wala siya kasi naka-duty. Tapos pag nandun naman siya sa bahay, kasi ano siya on call yung trabaho niya ngayon. So waiting siya ng call kung may tatrabahuhin man. So pag nasa bahay siya, kami naman yung wala kasi naglibot nga kami sa city kahapon, sa Brisbane. And then sulit naman kahit papaano. Magastos, pero sabi nga nila, hindi ka naman nag-a-access totally ng pera, kundi nag-iipon ka ng magagandang memory.
And kagaya ko nga, first time lang dito sa Queensland, sa Brisbane, and magandang experience. Daming nangyaring first time sa akin dito pagpunta ko rito sa Queensland. Una, first time ko mag-drive ng 6 na oras papunta pa lang, tapos pa uwi, biyahe ulit, siguro mga lagpas 6 na oras naman. Tapos first time ko rin mag-ride ng roller coaster. First time ko nga sa Queensland, Brisbane. There are mobile speed cameras reported ahead. And ano pa ba? First time ko rin mag-bus. Dito lang ako nakasakay ng bus. Queensland, Brisbane pala. Ang Brisbane is sakop siya ng Queensland, and siya yung capital city. So kahapon pala, dahil nga first time ko mag roller coaster, at kahapon ba yun? Friday pala. Grabe, walang ibang lumabas na salita sa bibig ko, hindi mura talaga eh. Yung pakiramdam mo na parang maralaglag dun sa roller coaster, kasi nakabaligtad ka, yung ulo mo nasa ibaba. Tapos pakiramdam ko rin, sabi ko parang matatanggal yung matatanggal yung tawag dyan, yung pinaka-lock ng roller coaster na nakabit sa'yo, yung seat belt. Sabi ko parang hindi ko na uulitin, pero magandang experience din eh. Tapos talagang pag nakita mo yung ibaba, nakakatakot talaga eh. So bali yun na sinakyan ko, roller coaster. Tapos pumasok kami doon sa simulator kung saan papakita yung There's a mobile speed camera reported ahead. itsura ng Australia na nasa taas ka. Ang galing ng pagkakagawa. Para ka talaga lumilipad sa taas. Makikita mo yung kapaligiran. At may sinakyan pa kami yung panghuli, jungle roller coaster, mas maliit naman. Pero doon ko na feel yung yung maduduwal ako after pagkatapos ng ride. Pero good experience din talaga. Kahit na paano kailangan din natin mag-enjoy paminsan-minsan, lalo pag mga gantong holiday. And then siyempre pasalamat tayo sa Panginoon kasi binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makapag-enjoy. And itong kasama ko si Paddy Tolitz, pabiyahe pa to. Magmula dun sa amin, didiretso sa amin, sasama siya sa amin na sa pag-uwi sa akin pala. And magmula ron sa amin, babiyahe siya papunta ng Ninggan. 7 hours pa yung biyahe nun. Tsagarin ka ako ng tao na to. Sabi ko, bakit di ka na lang mag-aeroplano? Mas gusto niya daw mag-drive. Biruin mo, habang biyahe na yan papunta ng Gold Coast nung Friday, 2 hours mahigit. Tapos ngayon from Brisbane, biyahe naman siya, yun nga, papunta sa amin Tari. Tapos magmula Tari hanggang dun sa Ninggan, 7 hours. Ang biyahe from Brisbane going to Tari is 6 hours. Pero malamang lalagpas kami kasi ibang ruta yung dinaanan namin. Kasi nga pupuntahan namin yung boundary ng Queensland at ng New South Wales, pinaka-arko. May nadaanan ako nung Friday, arko, nakasulat lang doon, welcome to Queensland.
Kaso along ano siya, along highway. And wala yung typical na itsura ng arko kung saan pwede kang magpa-picture. Pero itong pupuntahan namin, yun yung talagang may arko ng boundary NSW at Queensland. And then yung itsura ng kalsadang tinatahak namin ngayon, bali ayun na siya, yung nauna naka gray na sasakyan. Bali may isang sasakyan na nakapagitan sa amin. Pinauna ko siya kasi nga dun sa Brisbane kanina, kahit naka Google Map nalilito pa rin ako. So sabi ko mauna ka na. Mas komportable kasi ako na ako yung may sinusundan at hindi ako yung sinusundan. So yun guys, baka hindi na kami makapag Surfers Paradise kasi pabalik pala yung ruta nun kapag pupuntahan pa namin manggagaling dito. Although hindi naman totally pabalik, pag nakapasok lang kami ng A1 highway, Pacific Highway, kailangan pa namin bumalik bahagya papunta ng Gold Coast. So malaki-laking oras din yung kakainin. So ang plano na lang namin is pagkagaling dito diretso na kami NSW, kasi ang biyahe pa namin ngayon is 1 hour and 52 minutes. Ang layo din pala, kulang-kulang 3 oras. Tapos akala kasi namin is malapit lang manggagaling dun sa yun nga yung pupuntahan namin ngayon, tapos papunta dun sa Surfers Paradise sa Gold Coast. So malayo na pala, mapapalayo. So ito na lang yung magiging destination namin, then diretso na NSW. Tapos magmula rito sa pupuntahan namin 5 hours ang biyahe hanggang makauwi kami sa bahay. So mahigit 7 oras yung magiging biyahe. Ang layo. So kailangan din namin magpahinga. So possible na masigit pa sa expected namin na oras yung magiging biyahe, o yung tagal ng oras na makakarating kami ng Tari. And nagpagas na rin ako kasi baka maalangan ako sa gasolina. Although kaya pa naman umabot hanggang doon sa pupuntahan namin, kaso nga lang baka malayo pa din yung paggasolinahan pagdating doon. So nagsigurado na ako. Nagpapapak ako ngayon ng tawag dito chicheria habang nasa biyahe. Ganda dito sa kanan, no? Bulabundukin. Ganda. Medyo mataas para itong lugar na to. And ayun na nga, 1 hour and 46 minutes pa yung biyahe namin. Pero kung dito siya manggagaling sa pupuntahan namin, papunta dun sa pupuntahan niya sa NSW, si kaibigan Tolits, baka mas malapit na siya. So tatanong ko sa kanya kung willing pa ba siyang dumiretso sa bahay, kasi pag doon, pag dumiretso sa amin, magiging biyahe niya pa is 7 hours papunta dun sa Ninggan. Ano kasi yung kapatid niya na babae, and sabi niya pupuntahan niya. Talagang sinulat din yung bakasyon.
kaibigan Tolits. Ang tarik pala ng mga daan dito, bundok. Sana lang di magka-problema si Paddy or sino man sa amin. Sana hindi magka-problema. Naka-manual kasi si Paddy. And bahon yung daan. So, tiwala naman ako dyan kay kaibigang Tolits. Taas pala ng lugar. Ayun, makikita nyo yung bundok. Taas. kami pareho ng tawag dito, hindi same yung sinasabing ruta ni Google Map sa aming dalawa ni Paddy Tolits. Kasi nakalagay sa akin dire-diretso lang dapat, pero sa kanya lumiliko siya. So ibang road tong dinaanan namin, looban, and siya yung nauna, so sinusundan ko siya para hindi kami magkahiwalay ba sa daan. In 500 meters, turn right onto Victoria Street.
dire-diretso lang dapat kami kanina pero lumigo siya. So possible na hindi tugma yung tinuturo sa amin ni Google Map. Kasi isa lang naman yung pupuntahan namin. Take the second right onto Victoria Street, then turn left onto Rosehill Road. Or else nalilito rin siya dun sa daan. Or nalilingat siya sa Google Map. Kasi baka kausap niya yung misis niya minsan. Take the next left onto Rosehill Road. So ang lalabasan namin ngayon is dun din sa pinanggalingan namin kanina. Kung nagdire-diretso lang kami, pero okay lang yan. In 800 meters, continue onto Wallace Street. Wallace Street. And ayun guys, kinabahan ako kanina kasi may pulis biglang sumulpot sa likod. Hindi ko Continue alam for kung saan 63 galing. kilometers. Eh napansin ko na parang overspeed ako ng bahagya. Akala ko ako na yung sinusundan. Biglang sumulpot doon sa likod. Buti na lang hindi siya nag-indicate ng ilaw na yun nga, may hinahabol siya. And ngayon lang din may nasalubong kaming pulis na naka van. So meron pa kaming 1 hour and 5 minutes na biyahe. Malayo ang naging destination namin ngayon. So hindi na kami makakapag Surfers Paradise kasi mas lalong mapapalayo kami. Guys, 4 minutes na lang, 5.6 kilometer. So malapit na kami. Pero nakakapagod din yung biyahe. Kulang 3 oras pala yung biyahe namin mula dun sa Brisbane papunta dito sa boundary ng Queensland at New South Wales. Welcome to Wallangara. So malapit na kami guys, 1 minute na lang. Finally. In 400 meters, your destination will be on the right. Your destination will be on the right.
na natin guys. So saan tayo ano? Your destination is on the right. Ba't ka mahilig to dito? Hello sir. I'm good sir. Just ran a drug testing today. Have you had any alcohol? No. I'm with him. Just get you to count 1 to 10 for me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright, you have a good afternoon. Thank you so much sir. Saan tayo? Ha? So paano babalik tayo? Kaso hindi tayo pwede mag-U-turn dyan. Pwede siguro mag-park din muna dito. Lakad na lang natin. Kakananan. Oo. Nagtataka ako bakit naman pumasok sa toilets doon sa random check. Hindi naman siya pinapagilid kanina. So sinundan ko na siya. So yun, may random check dito sa mismong boundary ng Queensland at ng New South Wales. Buti na lang. Buti na lang, di na natitik yung kagabi. Walang yato si Tolits. Hey no, welcome to New South Wales. Diretso to. So andito na tayo guys sa boundary ng Queensland at New South Wales and state border. So andito na kami guys sa mismong boundary ng Queensland at New South Wales. So hinihintay ko lang si Paddy Tolits na pumunta dito kasi nagsapatos pa siya. And ito yung post office dito. Tapos train station naman yun. Walang ara. Walang ara. So buti na lang hindi masyadong mainit at napakaganda ng panahon. So nakisama yung panahon. So magpipicture lang kami dito and then pahinga lang ng konti para yung sasakyan mapahinga rin. Ayan o, post office. So from Brisbane guys, ang biyahe dito is papunta rito ay 2 hours and 40 minutes mahigit. So kulang-kulang 3 oras. So magpipicture lang tayo dyan. Kung nakikita nyo yung may ilaw-ilaw na yun, yung police mobile police. New England High Country. Dalawa tayo mamaya. Ayun no, Queenslander. So ito yung pagitan nila guys, itong bakod na to. Ito yung paa nating dalawa pa diyo. Ay dito ka. Ayan, Sa street Wales ka, border. diba? Nagkatrabaho? Oo. Dito ka. Ako dito. Kaya nga. Hindi, ito, meron tayong naka-ready tayo ngayon, Paddy. You know, meron pala eh. Kahit wala tayong taga-picture. Try na natin yan. Yan lang natin, ita-timer. Timer natin yan. Hindi pala eh. Saan ba yung timer dito?
So ayan guys, boundary. So itong side na to Queensland, side na to New South Wales. Buti lang hindi umulan, ano? Napakakulimlim. Nice, napakaganda. So ayan, magpapapicture tayo dito sa train kay Paddy Tolitz. May ibang alam. Iba. Oh, good. Lalapitin ko, wait lang. Diyan ka lang. Okay, may paparating na. Alamat. Explore Walangra, Jining and surround. So doon naman tayo sa Queenslander. NSW 2001. Sa kabila naman QLD 2001. So ito yung pinakapagitan nila guys. Yan o. State border. Queenslander. Dapat meron din ganito sa ano, no? NSW naman. NSW. Kaso wala eh. So ayan guys, may nahanap kami isang lugar pa kung saan pwede mag picture. Yung mataas na bato, tapos may hati siya, tapos naka-indicate nga doon kung saan yung New South Wales tsaka Queensland. Nakita lang namin sa Google yung picture, pero sinearch namin kung saan yung location. Malapit lang naman. Hello doggy. Hello doggy. So doon kami galing. Yan. So ito guys, mga ano, souvenir. Kaso more on ano siya, damit. Tapos nandito nga tayo sa Border Street. So bali ayan yung boundary guys, New South Wales and Queensland. Tawid tayo sa kabila. Ha? Siguro. Nakabakod yata oh. Mukhang ano nga siya dati, parang lumang train station. So bali ayan yung pinaka ginawang arko ng NSW, New South Wales train. Tapos sa kabila naman ayan, arko talaga na may nakalagay na Queenslander. So doon naman ayan, nakasulat doon sa pinaka-tarpaulin na New South Wales. So ayan nga yung state border, NSW and Queensland. So ito yung border nga, NSW. And kapag lumipat ka sa kabila, ayun na, Queensland, QLD 2001.
So ayan guys, kanina pa kami dito, siguro mga 30 minutes na rin. And yan, na-miss kami. Ha? Kailan? Oh, hanap tayo ng mga kainan. Nagugutom na kami, Lods. Nagugutom na daw si kaibigang Tolits. Gutom na yung ano, yung Mga mangyan. picture, mga mangyan ba? So maghanap muna kami ng kakainan. Accommodation, hotel, walang gara. Hindi yata. Iba pa di. Parang ano to, mga soldiers, ganyan. Accommodation pala yan. Hanap tayo. Malamang yan kasi ito lang yata yung Burger to eh. pinakamalapit na ano dito, bilihan. So ayan guys, walang gara store. So titingin kami na pwede mabiling pagkain. Oo. Yan, pabalik na lang tayo mamaya dito. Ay no, may pizza. Ha? Ay, ayun, burger. Burger, ayun no, sa kabila. Hindi, I mean may litrato ng burger. Available yata. Ano, dito ka magpapagasolina? Dito ka magpapagasolina mamaya? Mamaya magagas ako. How much the liter sa gas? Per liter. 1.7. Yeah. So ayan guys, train station yan. Yung mahabang building na yan. And yan na yung pinaka huling train station ng Queensland or boundary. Pero may nakita kami doon sa bandarong kanina na dati yata tumatawid pa yung train ng Queensland or ng NSW sa bawat border. And yung train station dito ng NSW yung dun banda is hindi na siya active, hindi na ginagamit. So malamang yun nga, hindi na dumidiretso dyan yung ano, hindi na dumidiretso dyan yung train ng NSW. Doon na lang magparada mamaya. Doon na lang magparada banda. So ito yung nabili kong second hand na GoPro. And yung accessories. Hinihintay ko pala si Tolits nagpagas. And nandito pa ako sa itong state border. At ayun yung sinasabi kong train station ng NSW, yung pinakahuling train station ng NSW na hindi na nagagamit. So yun na si Tolits. Magkano naabot? So bali 3 battery siya guys. Oh. Ano pa di up? Okay ba? Tingin mo. Yung Magbubukas pa kaya yan? hindi, i-ano ko yan, ipapalit ko ng ano sa GoPro website. So ayan guys, ngayon pa lang kami umalis dyan sa may state boundary, state border. And ang oras na is 4:24. And babiyahe pa kami for 6 hours pauwi ng Tari. Pero mag-stop over kami sa Walcha. Doon kami mag-stay, magpapahinga. Baka doon kami magpalipas ng gabi.
Kasi mahirap bumiyahe ng dire-diretso tapos gabi. Ang layo ng biyahe. So hopefully lang talaga walang maging problema sa daan, walang maging aberya. Ang tagal din namin nag-stay dun sa state border. Siguro may isang oras mahigit. Tapos kumain pa kami ng tinapay bago umalis, para kahit papano may laman yung tiyan habang bumabiyahe. At least kahit papano nakapagpahinga rin kami. And yun nga, nasulit din yung pag-stay nga dun sa sa state border. Nakakatuwa yung experience. Guys, ang oras na is 4:40 and then malapit na lumubog yung araw. So aabutin kami ng dilim, and estimated time na dating namin dun sa pag-i-stayan namin 7:23. So meron pang 2 hours and 44 minutes na biyahe. So mahaba-haba pa. And malapit na rin malubat tong battery ng camera GoPro. Hindi ko makita yung cable, charging cable. Kanina ginagamit ko lang siya habang nasa biyahe, and kaya hindi ko na makita. So stop ko na muna yung pagre-record habang nasa biyahe. Siguro mamaya pag nandun na mismo sa pagpapahingahan namin, tsaka ako continuous na ang recording, and padilim na rin naman. So ayan guys, nandito kami sa Walcha, NSW. Dito muna kami magpapalipas ng gabi kasi alanganin na yung biyahe namin. Dumating kami dito kanina mga before 8 o'clock, at ang oras na ngayon is 9 o'clock. Pagdating namin dito, naghanap kami ng gasoline station, kaso pasarado na yung isang nakita namin kanina. Tapos may pinuntahan pa kaming isa, nakalagay sa online 24 hours sila, pero pagpunta namin close na. And then yun, naghanap na lang kami ng makakainan, at nakita nga namin yung Chinese restaurant na katapat lang din ng gasolinahan na unang pinuntahan namin. So Chinese restaurant siya, pero katabi siya ng pub mismo. Isang building lang sila, tapos yung sa second floor is motel accommodation. So kumain kami doon, and then di namin naubos yung order namin kasi ang dami. So nag take away na lang kami, humingi kami ng take away box. Tapos yun, babayahe kami mamaya madaling araw kasi 3 hours pa yung biyahe magmula rito papuntang Tari. So alanganin na din bumiyahe gabi. At yun, pagod na rin kasi 6 na oras na kami nagbabiyahe ni kaibigang Tolits. So nandiyan sa harapan ko yung kotse niya, and yun, matutulog muna kami dito, then bukas biyahe na naman.